Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening in the other part of the world. Kamusta na po kayo? Nag-live lang ako parang kamustahan. And of course, isang magandang umaga dyan sa Pilipinas. And isang magandang gabi dito sa Amerika. And of course, pabalik yung Voices of Hope natin next week. Pasensya na medyo na busy ako last week dahil pumunta ako sa Sacramento, California para sa ating naman business training. So, I'm so thankful for God. Natapos na yung ating Monday to Friday work and it's Friday evening na dito sa Amerika. So, it's time to rest, to relax, or ready for the weekend, to spend time with the family. So, welcome po kayo kung nasaan makahisulok ng mundo na nanonood sa akin. Isang maganda, mapagpalang araw na ibibless tayo ni Lord. At saka, para sa akin, itong week na to isa sa pinakamagandang week na aking na-experience. Kasi, lalo na nakausap ko yung mga kaibigan ko dati, being united and collaboration and partnership, yun ang pinakamahalaga. And then, of course, yung birthday ng husband ko last week and kahit simple celebration at home, importante we pray together at saka yung magpasalamat sa Panginoon na kailanman hindi tayo pinapabayaan sa lahat ng oras. At saka yun ang natutunan ko sa buhay na why now is a month of August na naman, di ba? Back to school, lalo na sa mga kabataan nagpahinga during the summertime. So, ang pilit ng panahon, di ba? Kailan na natapos yung graduation, summer is almost over, and why now it's going to fall season naman na back to school, simula naman yung klase in 2 weeks, di ba? So, ako naman this Monday, gonna go back to my class to attend my leadership organizational class in Harvard University. So, isang maganda talaga yun na patuloy ka sa pag-aaral kahit matanda ka na, di ba? Kasi when it comes to education, there's no limit. Doesn't matter how old are you, as long you are willing to be educated and you're willing to make an impact in your life, not only to influence other people, but to educate yourself. Kasi diba, yun ang pinakamahalaga na tanging kayamanan natin maibigay sa ating buhay, yung education. Hello, Ate Dory! Mommy Dory, don't forget, I gotta pick you up tomorrow. Kamusta ka, Mommy Dory? I miss you na. Isang araw hindi tayo nakita, na-miss na kita, Mommy Dory. Diba? So, masaya ako nakasama si Mommy Dory doon sa Sacramento, California. Kami magkasama sa hotel. We need to wake up early in the morning, going late in the evening, and of course, attending different kind of workshop and training. Hindi lang na-build yung leadership skill ko, at the same time, how to properly manage myself financially, spiritually, and emotionally. Yun ang pinaka-mahalaga. And of course, mega shout out sa lahat ng mga nanonood, lalo na dyan sa Bacolod City, Negros Occidental, Philippines, sa aking mga kapamilya, kababayan, kamag-anak, and kaabyan. And I would encourage everybody na please support and subscribe my YouTube channel, Narita Reyes TV, and of course, my Facebook page. And paalala lang pala, if ever na merong gumagamit ng Facebook account ko, kasi ilang beses na akong gusto i-hack ng hacker from Lapu-Lapu, Cebu, na gusto naglalagin sa account ko. Please, if you are receiving a request from me or friend request, hindi po ako yon. And if you're receiving any message from me, make sure you video call kung ako talaga. Pero pag hindi nyo makita na ako, it's not me, don't accept it. Kasi marami na talaga yung mga tao na try to pretend that being you, even though you're not that person. Pretender. Mga impostor. Kaya, kahit ako nasa-surprise ako na ilang beses ako nilalagin yung account ko without that they're knowing na meron akong notification sa isa kong phone through my phone number. So, yun lang maganda kasi hindi nila makukuha yung phone number ko. Diba? Mami Dory, nasaan ka ba? Nasa Stretch Mall ka today? Tawagan kita mamaya. Okay? So guys, thank you so much. Isang maganda pagpalang araw sa inyo. And always do the best in our life. And always pray, because prayer is the most powerful weapon to make our life lighter and give us courage and give us strength to overcome challenges
or maano mang pagsubok, basta may panalangin tayo sa Panginoon, kailanman hindi tayo pabayaan ni Lord, at saka lalo tayo i-bless. At saka sa mga taong naninira sa atin, huwag kayong mag-alala. Kasi the more you say negatively to other people, the more blessing na natatanggap namin. Kasi God is good all the time. Kailanman hindi ka pabayaan. He will protect you and will love you, especially your family. So I'm so blessed having an amazing family, having amazing son, Joseph Jericho, an amazing husband always there to taking care of me, and having a good job, and more blessing pa darating kasi naniwala ko sa sabi ng Nanay Emma ko noon ng buhay pa siya na sa buhay talaga is full of hope. Kaya doon ako nakilala bilang woman of hope kasi naniwala talaga ako na always stay positive, always live your life with purpose, and always live your life with prayers. Yun ang pinakamahalaga na kahit anong pagsubok, anong darating sa buhay mo, happiness man or sadness, you always being thankful and grateful to God. Yun ang pinakamahalaga. You always be grateful for God. Small or big blessing, it's still a blessing from the Lord, you know. Kaya yun ang pinaka-importante para sa akin, yung spending with your family, kompleto kayo, may makakain kayo sa araw-araw, may trabaho kayo, in case emergency, meron kayong pagkukunan, meron kayong magandang samahan ng pamilya mo, magandang relasyon sa mga kaibigan mo, sa trabaho mo, kung ano man ginagawa mo sa buhay na we need to be always being grateful to the Lord sa mga blessing, sa lahat na binibigay sa atin. So, yun talaga ang pinakamahalaga sa buhay natin na ma-appreciate natin kung anong meron tayo. Diba? At saka, lagi nating tandaan na ang buhay ay maiksi lamang. Kaya, huwag sayangin, kailangan bigyan ng kahulugan, kailangan i-appreciate natin yung mga tao sa buhay, i-appreciate din natin yung mga pamilya natin, yung mga nagmamahal sa atin. Kaya, I want to thank to the Lord sa lahat ng mga tao naging part ng aking journey, especially my team Women of Hope, Voices of Hope, and of course for our founder Legacy Club, you know, and of course sa aking kagrupo sa Pelham South Bay Community, Norcal Community, and of course the Voices of Hope, bringing inspiration and a long-lasting impact to my community. Yun talaga yung mahalaga na sa buhay mo, pinili mo maging mabuti kang tao, pinili mo maging grateful ka sa lahat ng biyaya na binigay ni Lord sa atin. Huwag nating hayaan na basta lang tayo siraan o apakan ng mga tao. Kasi that's na the way that God wants us. Actually, itong live ko sa Facebook ko to, meron akong mag-live ako bukas sa YouTube ko. Yun lang, gusto ko lang pasalamatan na kung sino man kayo nanood sa akin, naging part kayo ng journey ko, either you're near or far from me, but in my bottom of my heart, I want to say thank you everyone. And I really appreciate everyone for your good heart, for your care and love na wag basta-basta maninira sa kapwa, lalo pag hindi mo alam, you know, don't be judgmental. You know, kasi sa buhay, sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo. Huwag tayong maging mata pobre, huwag po tayo mapagmataas sa sarili kasi ang mundo parang gulong na umiikot. Sometimes you are on the top, sometimes you are on the bottom. Ay sa taas ka man o sa ilalim ka man, kung saan ka man ngayon, whatever your status in life, it's not your final destination. Right? And always live your life with integrity, with honesty, and of course, always show respect and being grateful. Yun talaga ang pinakamalagay. Nung marunong ka rumispeto sa kapwa mo, marunong ka umintindi, magbigay ng pagpugay, pagmamahal, lalo na sa mga taong tumulong sa iyo, lalo na sa mga panahon na walang-wala ka, lalo na panahon ng nasa kahirapan ka na there's always the people who care for you. We need to appreciate them. Kasi that is the most important in our life. We learn how to be grateful, we learn how to appreciate people, we learn how to share love and care. Yun talaga yung mahalaga. Kasi sa mundo na ito, lahat ng bagay pinapahiram lang ng Panginoon. There's no such thing in this world na permanent. Everything is temporarily. And, you know, sometimes in life, magkakamali ka, but always acknowledge, accept your mistake, and learn from it. And either privately or publicly to ask forgiveness. Kasi ang mundo hindi forever na nandito ka. So, you learn how to accept, acknowledge, embrace, and know yourself well, you know.
Hello Angela watching right now, and hello po Ate Carol Halaman watching too. And thank you so much, sa lahat ng mga tao. Kasi ang ganda ng buhay, wag natin sayangin yung pagkakataon na binigay ng Panginoon sa atin sa araw-araw. Na wag po tayo maging matapobre, wag po tayo mapagmayabang, wag po natin apakan, lalo ng mga tao na wala namang nagawang masama sa iyo. Lalo yung mga taong tumutulong sa'yo, always show respect to them. Kasi hindi mo alam pagdating ng panahon, sila pa rin yung taong malalapitan mo. Sila pa rin yung tao na dating ng panahon na sila pa rin yung tao na pwede mo pala mainga ng tulong o makatulong sa'yo. Yes, hi Angela, what you say? Good day, tita. I always appreciate your generosity. Especially sa akin and sa family natin. Sobrang big blessing po kayo sa aming lahat. Yes naman. Kasi ako talaga, Angela is watching, lahat ng pamilya ko, kailanman, hindi ko sila pinabayaan. And even my own personal kid, yung mga anak ko, alam nila na how I work hard, lalo dito sa Amerika. Kasi dito sa Amerika, you have to work hard. Hindi pwede na matulog ka lang na pabayaan yung mga anak mo, no. Even my son, pagkasama ko yan, alam niya kung how I sacrifice myself to help other people. O kaya nag-aaral ako sa university, yung anak ko bit-bit ko pa yan sa classroom, and even she's in the back of our school, the back sa back seat ng classroom namin. Elementary pa lang siya noon. Ngayon nasa military na siya, nasa army na siya, di ba? So maalala niya how his mom, ako ang mom niya ng anak ko, na how I sacrifice my education para mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung pamilya ko. Hindi lang yung pamilya ko dito sa Amerika, especially my family in the Philippines. Kasi wala naman talaga, ang pamilya ko lang dito yung asawa ko, dalawang anak ko. Pero I'm so blessed. God gave me an amazing and beautiful kid. I'm very proud of my son Joseph and Jericho, na no matter what, they're very private people. They consider the adult kid, tawag ko sa anak, kasi they're my kid but they're an adult. They've been bigger than me. So ako na lang hindi lumaki, sila ang lalaki na nila. Pa makita ko yung how they show respect with me every day, kahit malayo pa yung anak ko, si Jericho, she always calling me, asking me what I'm doing, Kaya I'm so blessed, napaka-respeto ng anak ko. I don't even remember na she say negatively to me, Kaya doon ko na-appreciate na if you planting the seed of your beautiful, good manner and right conduct to your kid, it's a reflection of your family. And I'm so blessed kasi my son decided to serve our nation, our country here in military in USA, and the same time going to school, right? Taking whatever class he's taking. But yun makikita na very practical siya. Hindi siya yung hihingi sa'yo ng pera, whatever. She don't want even giving us, Kaya I'm so blessed na binigyan ako ni Lord ng mabait, matalino at mga magagandang mga anak ko. And the same time sa mga pamangkin ko na parang naging anak ko na rin, na for so many years, alam nila, sing pinanganak sila, sing bata pa sila, naging part ako ng journey nila. Kaya yun talagang mahalaga sa buhay, na until now, when I say advice to them, nakikinig talaga sila sa akin, kasi alam nila na I try to do my best to helping them out. Lalo na sila, lumaki yung mga pamangkin ko, kasi na, lalo ni dalawang pamangkin, si JM at saka si Angela is watching right now, na lumaki sila na, syempre, maaga na wala yung nanay nila, ang tatay nila bedridden, 9 years na until now, pero they show respect to me. Every day, they say good morning to me. Every day, nagme-message sila, kaya parang nagkaroon ako ng 4 na anak. So, I don't treat them like my nephew and my niece. I treat them as my own kid. Kaya, I'm so blessed na nirespeto ako ng mga pamangkin ko. Hindi lang silang dalawa. Marami akong pamangkin, but I've been part of their life journey. And I always want to leave a legacy sa mga pamangkin ko, na how to give prioritize the importance of being family-oriented, the importance of education, the importance of good manner and right conduct. And above all is the respect to God, respect to the people around you, the respect to your family. Nang respeto kasi, hindi mo mabibili yan. You need to earn it. You need to work hard for it. Na hindi ka lang may respect in the front of camera. At saka, I'm so blessed kasi mga pamangkin ko talaga napakabait, kasi yung sarili kong anak. Wala akong nakita ng mga negativity, hindi yan. Actually, ako lang yung mahilig mag-live. Sila wala. Very respectful sila. Whatever I advise, they listen to me. At pag may mga problema sila, ako pa yung nilalapitan nila. Kaya I'm so blessed, if you're raising a good, mga natawag human being,
as a good citizen, makikita mo rin. Kasi I'm so blessed kasi nakapag-aral sila ng college na wala naman akong pinaproblema sa kanila because they work hard. You know, and even mga bad attitude, wala akong minarinig na mga ganyan. So, yun talaga sa buhay natin na always show respect sa mga tao sa paligid mo. Pakita ko lang itong mountain na kung saan ako ngayon. Yan. This is the mountain going back to our areas, right? Today, I drove 2 hours going in and going back to our din. You know? Yan. So, kaya nga, para to keep me busy while I'm driving, so I doing the live. Yeah, so, yun lang talaga, na-appreciate kita, Angela. I know you're watching. You know how much I love you. Na wala man ako being with you physically there, but you know how much I care and love you. Your papa, Tony, your brother JM, na pati yung mga cousin nyo dito, you treat them like your brothers, right? So, Jerko and Joseph. Hello, Lenny. Kamusta ka, Ling? Yeah, palagi tayo mag-ingat sa buhay. Siyempre naman, pahalaga natin, we live once in this world. You know, minsan lang tayo nabubuhay sa mundo na to, alagaan natin, and we always live the legacy, maging mabuting tao. Yun lang talaga. At saka kung may narinig kayo sa mga sinasabi na about me negatively, huwag kayo makinig sa kanila. Pakinggan nyo ang puso nyo na nagsasabi ng totoo. Kasi alam na Pag-inoon naman hindi ako klase ng tao, lalabas lang ako sa social media para gumawa ko ng kwento. It's not me as a human being. I'm very straightforward. Kung lalabas ako may katotohanan, nilalabas ko talaga yung kung anong totoo. Hindi ako magkukunwari sa harap ng kamera kung magpe-fake lang. So right now, we're going inside Fremont, California. Yes, you see? Right there. Ito ang California, puro bundok, okay? Yes. Going driving here. And dito, sa mga hindi nakakaalam, kung narinig nyo na sasakyan na Tesla, dito yung ginagawa sa Fremont, California. Nung nag-aral ako ng master degree ko on business administration, ang thesis na ginawa ko is about McDonald's and how to have a business like Tesla. So I'm so glad kasi pumunta ako talaga dito sa Fremont noon to make an interview how to have a business. Hello po, Ruben. Hello, Tito Ruben. Kamusta ka na po? Hello po, Miss Jinky. Thank you po sa support mo sa brother ko si Bimby sa pag-stay dyan sa Manila. Sa pag-asikaso ng mga pinaasikaso ko sa kanya ng mga papeles at saka sa kanyang pilgrimage. Yan. Para hindi pa ako mag-board sa pag-drive, I want to look at this one. Papasok na tayo sa Fremont, California. So, maybe like an hour. Oh, no. 18 miles from here. So, we're going to Washington Boulevard. Ang tingnan nyo ang traffic sa kabila. Grabe. Nakita nyo yan? Oh, the traffic on the other side. The car from San Jose, California, going back to Concord, Sacramento. Yeah. Yan, grabe ang traffic, right? It take like an hour or 2 hours para makarating ka sa lugar mo. I'm so blessed sa area namin, going back to San Jose, hindi na siya traffic. Yan. Kaya dito, yung mga tao, mahilig mag-drive. Kasi, kung magsakay ka ng bus or BART, abutin ka ng siyam-siyam. So, you know what I mean? Madelay ka pag uwi. Kaya, iba talaga yung drive ka. You can travel wherever you are. Kasi ang United States of America naman land-based. So, ang hiwalay lang sa amin is Hawaii and Alaska. The rest is pwede mo mag-drive. Of course, how many hours, how many days. Oo. Yan. Tito Ruben, kamusta na po kayo? I know you're watching. How's our Filipino community here in Northern California? Yes. Dito naman tayo. We're getting close to Milpitas. Nakapag-shopping na kami kanina. Nakapag-grocery na. Yan. Ito yung bundok na dinadrive ko pag pumunta ako dito. Pag summertime, yung bundok namin kulay brown. Pag during the springtime, kulay green. Kasi mainit. So, yan. Wala ka makita ng mga
building here. Kulit puro bundok, left and right. Yan, grabe yung traffic sa kabila. A lot of cars. Yan, dyan ako kanina. Pero mabuti din sa area ko kasi hindi masyado. Yan. Kamusta naman kayo dyan? Okay, back to me. Yan. Kamustahan lang. Siguro mga how many miles? 15 miles na lang. Malapit na kami sa aming tahanan. Yan. Look at the truck. Kaya I'm so excited sa araw na to. Especially tomorrow is our day off for 2 days na makasama ko yung pamilya ko. And this the bus. Kung makita mo yung bus, yan yung mga bus na pupunta sa mga casino. Kasi meron casino dito sa areas namin papunta sa Sacramento. So, last week, nasa capital city ako ng Sacramento. Almost 3 hours drive, 2 hours and a half. It depends how the traffic is. Mahilig talaga ako mag-drive ng malayo. Parang ordinary lang. Lalo na pag pumunta ako ng Los Angeles, 6 to 6 hours drive. Oo. Alam mo na, sa Pilipinas ako nag-drive ako, pero bihira ako nag-drive ng long distance. Mga local lang. At saka yung brother ko na, nung hindi pa siya bedridden, siya yung nagturo sa akin mag-drive. Ang dinadrive ko pa noon, yung nakita yung armored car. Yeah, armored car, yung ginagamit ng mga security pag kumukuha ng pera sa bangko. Yes, yun ang pinapraktisan ko drive sa Pilipinas bago ako pumunta ng Amerika. Hello, Leo Justin! Kamusta ka dyan? How San Francisco area, Leo, LJ? Hindi ka na nagpapakita sa akin dito. Pumunta ka na ng San Jose. Yes. We have 14 miles left. You know? Yes. Ano kaya? LJ, punta ka bukas ng San ano? Yes. Again guys, thank you so much and isang magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo and wishing you the best and enjoy your weekend with your family. And ito talaga ang palagi sinasabi ko na always never ever give up in your dream, in your life, because God is good all the time. Kung may mga pagsubok man marating sa buhay nyo, sa buhay nating lahat, kaya natin at hindi tayo pabayaan ni Lord kailanman, because as I said, as always, God is good all the time, all the time. God is good and at the same time, ang ganda ng buhay, huwag sayangin, marami pa tayong magandang mangyayari sa buhay natin. So ngayon, medyo malapit na tayo dito sa traffic. And always take care everyone. I love you all and malapit na tayo pumasok sa Milpitas, California, another city before the San Jose. Bye! I love you all and see you next time and mabuhay!